Pakinggan natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike C. Velarde. Find your partner. Ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat ay nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling, tayo na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat ay nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa at sumampalataya na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, taas mo na ang kamay nyo. Tatanong ko kayo, magsabi kayo ng totoo. Ano ang nararamdaman mo habang kayo ay nagpa-partner-partner? Masaya ba kayo? Lumalakas ba kayo? Ito po ang sikreto niyan. May kasabihan, naririnig na madalas natin, I was touched. Anong sabihin yun? Naramdaman ko. You know, ang hipo ng isang ina sa bata, mahalaga po yan. Kapag ang bata, yung lalo yung maliit, yung mga 1-year-old lang, o kaya 1 taon kalahati hanggang 2 years old, hindi pa nagsasalita yan. Kaya hindi natin maintindihan ang kanilang iyak. Pero may eksperto po ng aral ng iyak ng bata. May iyak ng basa ang kanyang diaper. May iyak naman na gutom.
may iyak na antok na, at may iyak na ibig dumighay. Diba? Pero kapag ano man ang nararamdaman ng bata, kapag hinipo ng nanay at tinapik-tapik, nakakaramdam niya ng kagalingan. Amen ba? Now, and so, what we have been doing here, ako'y naniniwalang udyok sa atin ng Espiritu Santo. Sapagkat may lumapit sa akin, mayroon silang musical play na ibig ipalabas dito sa atin. Ang pamagat nila ay Nasaan si Jesus? Nang itawag si Sister Belen, itik sa kanya, nasaan daw si Jesus? Sabi ko, nakapako sa cross. Totoo bang nakapako si Jesus? Matagal lang ipinako si Jesus sa cross. Pero tuwing gagawa po tayo ng kasalanan, muli nating ipinapako siya sa cross. Kaya ngayong Semana Santa, nakapako si Jesus sa cross. Saan niyo siya masusumpungan? Saan? Sa puso? Buksan mo nga puso mo. Masusumpungan natin si Jesus, mahihipo natin si Jesus sa kasama natin. Amen ba? Kaya, ang tawag sa atin ay prayer partner. Tuwing tayo awit ng, find your partner, ako'y natutuwa sapagkat wala ko nakikita nakasimangot Lalo pag mabilis na, alam nilang matatapos na. Kaya masaya na sila So always remember, kapag, lalo sa mag-asawa, may kukwento ko sa inyo. Pero ayaw ko rin kwento sa inyo, sabagat ako lang natatawa na Anyway, mahalaga po yung hipo sa mag-asawa. Lalo na kung wala ka nagagawa. Yan ang kwento ni Abraham Well, anyway, back to your partner. Ito ang itatanong nyo sa partner mo, Tandaan mo ito. 1 plus 1. Anong tatandaan nyo? Ito ang sasabihin mo sa pangalawa. Bawat hipo ko sa iyo, pag sinabing hipo, touch yun, In other words, you either touch your hand to hand, touch your shoulders, kung saan nyo ibig hipuin ang tao, may mararamdaman kang kagalingan. Yan ang pangalawa, Tandaan mo ito. Pangalawa, bawat hipo ko sa iyo, may mararamdamang kagalingan. 1 plus 1. 3 plus 3. Naniniwala ba kayo dyan? Kung totoo yan, anong sasabihin nyo sa uli? Ano sasabihin nyo? Kung kayo may nararamdaman na kagalingan sa bawat hipo ng kapartner mo, ano ang pagbibilin mo? Ito ang sabihin nyo. Subukan mo ngang sampalin ako. Mas malakas na hipo yun, di ba? 1 plus 1. 3 plus 3. Hipo sa'yo, may
7 plus 7. Ano? Sinubukan nyo ba? Taas ang kamay nyo, taas ang kamay nyo. Alam nyo, bago ko lumabas, nagtatanong po kung anong sasabihin natin. Kaya yung sinasabi ko dito sa stage, hindi po sa akin galing yan. Bigla na lang yan. Natatawa nga ako eh. Pag iniisip ko, natatawa ko. Ngayon, nang sabihin mong, sampalin mo nga ako, ginawa nyo ba? Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Hindi kayo nagsasabi ng totoo. Natatandaan niyo yung kwento ko tungkol kay Sister Belen nung ako'y dumaraan sa gigiwang-giwang yung aking pakiramdam. Ang sabi sa akin dun sa US, sabi niya, nag-iinarte ka lang yan. Yung isang araw, talaga masama pakiramdam ko, sinampal ako na sinampal. Wala kang sakit, wala kang sakit, wala kang sakit, wala kang sakit. Kako masakit na. Pero pakaraan noon, after that, nawala talaga yung sakit. Okay. Ngayon, simple lang ang patatandaan ko sa iyo, sa inyo, 3 words lang. The first word starts with E. 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 Hindi A. The second word starts with letter C. The third word starts with letter W. Sino makakahula doon sa first word? What does letter A stands for? Okay. Para hindi kayo naghuhula. Ito bang mabuting balita eh? Akala ko nakikinig kayo. Sabi ni Brother Rene, I have good news for you. According to Matthew chapter 12, verse 36, Jesus said, "But I tell you that men will have to give account on the day of judgment for every careless word they have spoken." What does A stands for? Every. C, careless. W, word. Okay. Anong ibig sabihin ng every? Bawat salita. Bawat salita na sasabihin mong hindi mo pinag-isipan. Every careless. Pag sinabing careless, ang sabi nila is slip of the tongue. There is no such thing as a slip of the tongue. Talagang naroroon yun sa puso mo. Lalabas sa puso mo pagdating ng panahon. Lalo na if you are emotionally distressed or you are emotionally happy. So be careful with the words you speak during times of happiness or during times of crisis. Sinasabi ko, gusto mong makilala yung tao, gulatin mo. Gulatin mo. May biglang malalabas sa bibig niyan. O kaya, lasingin mo. Yung lasing na lasing, pagkatapos pagtatanungin mo, magsasabi sa iyo na totoo yan. Mahuhuli mo yan. Naririnig niya ba? Now, so, lahat na ating salitang sasabihin, for good or for worse, we are answerable to God.
pananagutan natin yan sa Panginoon. Now, the following verses, for every word, you will be acquitted by your words, or you will be condemned. In putting it this way, you will die on your words, or you will be healed by your words you speak. Gagaling ka sa bawat salitang sasabihin mo na pag pinag-isipan mo o lalala ang karamdaman mo sa bawat salitang sasabihin mo. Kaya sa Biblia, sinabi doon sa aklat ni Joel, let the weak say, I am. Ay, paano yon? How can you say that? Weak ka na nga eh. Diba? If you say, I am weak, o kumusta ka na, sabi mo, ito nga, nanghihina. Lalo kang manghihina. Pero kahit mahinang-mahina ka, ito nga, malakas eh. Malakas. Amen ba? Pagkatapos, mahina ka. Sabi mo malakas, sampalin mo yung tatanong ng malakas para maramdaman niya. You see? Now, in the book of Proverbs, may sinasabi doon, life and death is at the tip of your tongue. Buhay at kamatayan ay nasa dila ng tao na kasalalay. Kahirapan o kasaganaan nasa dila ng tao na kasalalay. Kasiyahan o kaguluhan nasa dila ng tao na kasalalay. Amen ba? At ito po ang mabigat. Ito pa mabigat. Iingatan po natin ang ating sasabihin sapagkat bawat salitang sinabi natin sa ating kapwa, sa Panginoon natin sinasabi. Pag pinintasan mo si Brother Mike, ang pinapintasan mo ay ang Panginoong Jesucristo, hindi ako. Kaya ako walang nakikita sa inyong pangit. Puro kayo gwapo at magaganda. Amen ba? Okay? So, anyway, bago tayo magtapos, taasan niyo mga prayer request. Taasan niyo mga prayer request. And the basis of this message tonight is, meron po kong mahalagang panauhing kahapon, no? Tungkol sa mga usap-usapan sa ating kongreso ngayon. Tungkol sa divorce, tungkol sa same-sex marriage. Yung marriage is banal po yan, sagrado po yan. Marriage is for man and woman only. The purpose of which is to procreate or to continue creating. Ginagamit na tayong Panginoon. Now, I have no problem with same-sex living together. But they cannot be married. Yan ang hindi tamang ginagamit no doon eh. You can live together as friends or as best friends. But pag sinabi nyo magpapakasal kayo, malaking kasalanan po yan. At iyan po sa mundo ngayon ay gaya-gaya na lang. Palibasa ay naprobarahan sa Kongreso ng Amerika, gagaya rin tayo rito. Ang sabi sa Biblia, huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba at magbago tayo ng isip upang malaman natin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos, yung totoo at ganap. Nang sa gayon, mamumuhay tayong ibang-iba kaysa iba. Mamumuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Amen ba? Kaya pag sinabi ng iba, pangit ka, papayag ka ba? Hindi. Sabihin mo, duling ka lang.
Pero kung sasabihin yun, sapagkat pananagutan mo yun, kumaduling yun. Tatandaan nyo, bilang mananampalataya, may kapangyarihan ang bawat sasabihin natin. Kahit sa pananalangin. So, mayroon isang petition, lahat na religious leaders, iba-ibang denominations, hinihikayat akong samahan sila, lagdaan ko yung petition para padala sa Senado. But there is a phrase na hindi ko nagustuhan. Kako, tanggalin nyo ito. Sabi ko sa nagdala sa akin, ibalik mo sa kanila, pag-isipan nila, hindi ko pipirman ito dahil sa isang salitang ito. Sapagkat dahil sa salitang ito, hinatulan na natin ang kaisipan at kalooban ng mga senador. Amen ba? Hindi ko sasabihin ko sa inyo kung ano yun, ha? Secret ko yun. Pero mamaya, sasabihin ko sa inyo, anong dapat at hindi dapat sasabihin natin sa panalangin, sa casual conversation, sa lahat na usap-usapan, lalo na sa ating kapwa mananampalataya, kapatid sa pananampalataya, o singit-singit lang. And by the way, bago makalimutan, sa ating walk of faith, although hindi ko maintindihan yung drawing, kaya pinababago ko yung drawing. Kasi bago ang iikutan natin, kailangan nandun po kayo sa starting point sa loob ng PICC. Baka magabang kayo sa Makapagal, di nyo makikita doon. Baka magabang kayo sa Rojas Boulevard, wala tayo roon. May bagong ruta ang inaprobaran sa atin na dadaan tayo doon sa likod ng film center. Tapos may iikutan na naman kasi ang dadaan na natin puro mga kasino Dadaan muna tayo sa loob ng kasino. Para yung mga nagsusugal doon, maakay natin. Amen ba? So, be sure that you are there. We will start the walk at 4:30 in the afternoon. Huwag niyong sabihin na mainit. Malamig yan sa hapon na yan. Sinabi ko na, lalamig ang hangin sa hapon na yan. Sa araw na yan. So that alam natin kung saan tayo dadaan. Susunod na tayo, follow the leader. Amen ba? Sino ang leader? Total, nasa kabayo ko Okay, sabihin niyo, Panginoon, turuan niyo po ako ng sasabihin sa lahat ng pagkakataon sa aking kapwa, sa aking pananalangin, sa aking kaaway, sa aking kaibigan, kapatid, nanay, tatay, asawa. Nang sa gayon, hindi ako mapahamak pagdating ng araw ng paghuhukom sa ngalan ni Jesus. Amen? Amen. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay. Okay. Sabi lang kung tatlo, sasabihin nyo ang salitang Judgment Day, Judgment Day, Judgment Day, pasado ako. Okay. Kayo ba naniniwala doon? O tasakay. 1, 2, 3. Okay, purihin natin Panginoon, purihin ng Diyos. Sabihin niyo salitang pananagutan. Anong ibig sabihin ng panagutan sa English? Accountability. Accountability.
For every careless word that we speak, we are accountable. We will be judged according to the words we speak today, not in the future. Tatandaan nyo, all words that we speak today are recorded. Recorded na po yan. Kung mayroon tayong Facebook ngayon, mga CCTV, lalo na sa itaas. Doon lang gagaling yan eh. Ginagaya lang dito sa mundo yan eh. Yung CCTV sa itaas, every kilos natin, ideas, thoughts, words are recorded. Kaya magugulat tayo pagdating doon, sasabihin, sabi sa Biblia to, sino ka? Hindi naman tatanong, anong reliyon mo? Walang tatanong doon eh. Tatanong yan, sino ka? Pagkatapos sasabihin ng Panginoon, ako po, taga-El Shaddai. Pero yung record mo, record ng mga hindi taga-El Shaddai. Sapagkat ang lingwahe at pag-iisip ng mga anak ni El Shaddai ay yung lingwahe at pag-iisip ng Panginoong Hesukristo. Siya ang ating model. Siya ang ating model. No? Now, sabihin niyo salitang storage. Mayroon tayong storage. Tungkol sa ating mga sinasabi at iniisip. Kung ano ang ating iniisip at madalas sinasabi natin, it is stored there inside us. For out of the heart, out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Wala kang sasabihin na hindi galing sa loob. Kaya anumang pagpapanggap mo, pag nagulat ka, pag ginalit ka, pag nilasing ka, lalabas yung totoo. Makikilala mo ang sarili mo o ang ibang tao sa bawat salitang mamumutawi sa kanilang bibig. Amen ba? Sapagkat sa puno nakikilala, sa bunga nakikilala ang isang puno. Amen ba? Now, hindi magbubunga ng mabuti yung taong puro sama ng loob ang laman ng kanyang dibdib. So lalabas din sa kanyang bibig, puro kasamaan, puro kapangitan, puro kahirapan, sapagkat yun laman ang kanyang dibdib. Now, we have been talking in this series of talks before this Holy Week about how to become a better person. This is part of that message. To become a better person, you must first of all remove bitterness in your heart. And how do you do that? Paano natin ilalabas yung ating mga sama ng loob? Through confession. Through confession. May nagsabing pare dyan, kasi mayroon tayong paring nagpapakumpisal dyan. May nagtanong daw, kasi nagtanong ako, hindi ko pa sinasagot yung katanungan ko. Ang sabi sa Biblia, ang langit ang trono ng Diyos. Nandun sa langit ang trono ng Diyos. Ang lupa ang kanyang tungtungan. Ang ibig sabihin niyan, malawak ang naaabot ng Diyos. Walang diferensya sa kanya ang layo ng langit at ang lupa. Ngayon, ang tanong ko ay, nasaan ang trono ng Diyos at ang tungtungan ng Diyos bago likhain ang langit at lupa? Sabi, ang unang nilikha ng Diyos ay langit at lupa.
In the beginning, God created the worlds and the heavens. But there was darkness. Wala pang liwanag. No? Puro dilim. Dilim. So, ang tanong ko ay, nasaan noon ang trono ng Diyos at ang tungtungan ng Diyos bago likhain ang langit at lupa? Pangalawang tanong, anong oras nilikha ng Diyos ang langit at lupa? Ha? Walang nagtatanong sa inyo, no? Walang nagtatanong sa pare niyan eh. Pero marami na akong tinatanong. Ako kasi mahilig magtanong eh. Ngayon, hindi ko muna sa inyo sasabihin. Baka sabihin nyo man, nasisiraan akong ulan. Anong sa tingin nyo? Ha? Matino pa ba ako? Well, anyway, hindi yan ang ating topic kasi hindi ko pa alam ang sagot yan eh. Pero alam kong malalaman at ibibigay sa atin ng Espiritu ng Panginoon at sino mang theologian sasang-ayon sa revelation na yan. Amen? Sapagkat pumapasok na sa aking isipan at katanungan, may kasagutan ang Diyos dyan. Walang tao makasasagot niyan. Tanging ang Panginoon lamang ang kanyang Espiritu na sumasa atin ang magbibigay niyan. Amen? So, ito munang madaling iunawain. Do you really want to become a better person? The first thing to do is confession faults one to another and pray for each other so that you will be healed. That's found in James chapter 5 verses 13 to 15. For the prayer of a righteous man is powerful and effective. For us to become righteous, we have to confess our sins one to another. Yung hindi nyo masabi doon sa iba, sa pare nyo sabihin. Amen ba? Ayan ang tungkulin nila eh. Kasi ang mga pare ngayon, hirap na rin magpakumpisal individually. Kaya mayroon na tayong general confession before the Mass. Before the start of the Mass, mayroon tayong general confession at mayroon yan general absolution din na binibigay ang pare. Lalo na kapag obispo ang nagmimisa sa atin. Yan ang kahalagahan po ng ating pananampalataya sa Iglesia Katolika Romana. Kompleto yan ha. Well, anyway, so, tandaan nyo ang ECW. ECW. Every careless word. Not every word, but every careless word. Yung salitang hindi natin pinag-isipan na makasasakit. Makakasakit ng damdamin. Makapagpapalala ng karamdaman. Sa halip na makapagpagaling, makapagpapalala ng kalagayan pinansyal sa halip na maging masagana at matagumpay. Amen ba? So lahat ng bagay na yan ay nagsisimula sa salita. Tatandaan nyo, nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, ang unang nilikha ay langit at lupa. Ang sabi ng iba, liwanag. Ay, hindi po yun. Nilikha mo na ang langit at lupa. Kaya lang, wala pang liwanag noon. But sabi sa Biblia, the Spirit of the Lord was hovering over the waters. May tubig na. Kasama ng tubig doon. Pero madilim. So, nakita ng Diyos na madilim, kaya anong sinabi niya? Magkaroon ng liwanag. Kung nadidim lang ka,
Huwag kang magsasalita ng mga salitang lalong magdidilim ang paningin mo sa buhay. Tawagin mo ang liwanag. Magkaroon ka ng liwanag. Kung may karamdaman ka, huwag mong sasabihin, masakit ang tuhod ko. Paano yung brother naman kung masakit? Pakiramdam mo ngayon Di tumayo ka. Iunat mo ang tuhod mo. Amen ba? Turuan mo ang tuhod mo. Paano kung masakit ang dibdib ko? Ang sign pa naman ng ang sabi ng mga doktor, lalo yung doktor sa puso, pag heart attack daw, para kang dinadaganan sa dibdib ng isang sakong bigas at doon sa likod. Ang tao naman, pag narinig mo yon, kaunting sakit. Ito na yata. Pag inisip mo daw yun, mayroon ng mga gumagalaw sa ating katawan na hahantong doon. So because our body, mayroon dyan tinatawag na electrical combinations. Kung anong iniisip natin, mararamdaman natin. Amen ba? Nakikinig ba kayo? Now, this is biblical but practical message na binabayo sa inyo sapagkat ini-eksperimento ko yan. Pag ako nagkakaroon ng karamdaman, marami ng karamdaman ang dinaanan ko. Nakwento ko na sa inyo, 1967, inalis ang bituka ko. 75% of my stomach was removed because of ulcers, bleeding ulcers. In other words, wala na akong large intestine. 25% na ewan, ikinunikta doon dinugtong doon sa small intestine. Kaya ako madaling mabusog, madaling magutom. Kaya ako ngayon, hindi nagtatagal na sa pagsasalita sapagkat nararamdaman ko ng gutom. Amen ba? So, kaya binigyan tayo ng Diyos ng karamdaman. Now, ito pa, isang araw ko nag-iisip, pinanonood ko ang mga halaman at ang mga manok na alaga namin. Nakwenta ko na sa inyo, nagre-reklamo yung kapitbahay namin dahil marami na akong tandang na tumitilaok. Well, anyway, mabait sa akin ang Diyos. Bakit? Mayroon lumaking tandang doon na pipi. Tumitilaok pero ang sabi niya, walang sound talaga. Ngayon, yung mga nagtitilaok naman doon at sa mga maiingay na mga babaeng manok, kutak ng kutak. Sabi ko, wag ka maingay. Magagalit kapitbahay natin, paluluto ko kayo. So, ngayon, pag nakikita nila ko, tahimik sila lahat. Kasi pag umingay sila, Jack, sa kusina ang punta nila. Pero tingnan nyo, hindi pa ako humihingi. Pero alam ng Panginoon na yun lang ang manok na aking kakainin. Yung pakawala sa bakuran. Hindi lumalaki sa feeds. Sapagkat yung mga feeds na may mga chemicals na yan, yung mga kinakain natin, yung chemicals na punta doon sa katawan ng manok o baboy, nasasalin sa atin. Kaya marami tayong sakit na dumarating sa ating katawan. Nasusundan nyo ba yan? Kaya kailangan, pati kakainin natin, pinag-iisipan. Kaya ang Diyos, ang unang pinagbawal niya, pagkain, di ba? Sapagkat nasa pagkain yung kalusugan, nasa pagkain yung karamdaman. Kaya lang ang tao, kung anong pinagbabawal, doon nagkaka-interes. Bakit kaya bawal yun? No?
curious. Diba? Curiosity. Well, anyway, let's go back to the main topic today. Now, I hope that everybody inside this ministry, most especially, kayo mga tinawag ng Panginoon at pinadadala sa ibang bansa, kung nasa ibang bansa na kayo, lalo kayong tayong mga Pilipino, ingat po tayo. Wala, hindi pwedeng tumakbo kayo sa isang Arabo para tulungan kayo. Sa kapwa Pilipino kayo tatakbo. Magkakaintindihan kayo. Tatandaan nyo ito, sabi sa Biblia, pananagutan natin ang bawat isa sa atin. Tayo ay may pananagutan sa bawat isa. Amen? Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos at kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanilungan, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos at kapiling niya. Sabay-sabay na nag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mag-aanak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos at kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay pinipon ng Diyos at kapiling niya. Purihin ang Panginoon. So, tatandaan nyo yan, ha? May sinasabi sa Biblia, nakalimutan ko lang yung book in chapter. Pag may kapatid ka, kapitbahay, nakikita mong naliligaw ng landas, pagsabihan mo law. Ingat ka lang sa pagsasabi. O kaya akayin mo na lang sa gawain. Sabihin mo na lang, sama ka sa akin. Mag-i-excursion tayo. Doon ka mo, may sayawan doon, may kantahan doon, at may kainan pa doon. Pag lang sa loob ng house of prayer. Sa labas tayo may kainan. Now, kasi pananagutan natin sila sa Panginoon. Porket ligtas na tayo, wala tayong pakialam. Iyan yung sinabing carelessness. Ako ngayon, 79 na, diba? Sa August, 79 na ako. Sa isang taon, 80 na. Diba na? Minsan, naisip namin, ang sipag, Sister Belen ay 78. 1 year lang aming pagitan eh. Pero ang sipag-sipag pa niya. Kung tutusin, mabubuhay naman ako ng ganito na lang, di ba?
Pero bakit pa tayo nagpupuyat? Ba't pa tayo nagsisikap? Kasi to whom much is given, much is required by God. Tatandaan niyo yan. So, ang pangalawang pananagutan natin ay yung mga kaloob na bigay sa atin ng Panginoon. The talents, yung parable of the talents na ating pinakinggan, no? Huwag niyong kukupitan yun. Huwag niyong itatago yun. Kaya tayo binibigyan ng Diyos para ipamahagi sa iba. Para maranasan ng ibang tao yung kagandahang loob ng Diyos. Amen ba? Sa kamay nyo, pag tinanong kayo ng mga mahinang pananampalataya, nasaan ang inyong Hesus? Huwag niyong sasabihin nasa cross. Ha? Sasabihin niyo, nasa sayo po. Ako makasalanan? Nasa sa akin ang Kristo? Dahil sa iyo, kaya bumaba ang Kristo sa lupa. Amen ba? Kasama natin si Jesus. Si Jesus ay nasa mga batang lansangan. Si Jesus ay naroroon sa may mga karamdaman. Si Jesus ay naroroon sa mga walang direksyon sa buhay para bigyan sila ng direksyon. Tayo noon, katulad tayo ng marami, walang direksyon sa buhay. Hindi natin alam kung anong dapat nating sabihin. Kaya kadalasan, hirap dito, hirap doon, sakit dito, sakit doon, sapagkat yun ang bukang bibig natin. Amen ba? O tatandaan nyo ito, ulitin ko ulit. Makasalanan ka sa hindi, pinagpagpapalain ka ng Diyos araw-araw. Amen? Para maranasan mo ang kagandahang loob ng Diyos. Kaya tayo nagiging magandang loob, nagmamagandang loob sa iba, sapagkat sumasa atin ang Diyos. Kasama natin ang Kristong Panginoon. Okay? Taas ang kamay nyo. Tandaan nyo, this is a series yung ating accountability to God. Sisimulan ko ito ngayon hanggang sa matapos ang mahal na araw. Amen ba? Ngayon, and I do believe that after this Holy Week, this Holy Season, we will all become better persons. Magbabago lahat ang buhay natin, gagaan ang ating kabuhayan, gagaan ang ating pakiramdam, yung dating mukha nating mukhasim, ngayon, matamis-tamis na. Amen ba? Okay, taas ang kamay. Sabi niyo, Panginoon, salamat po sa magandang balita na aming tinanggap ngayon. Ngayon, simula sa araw na ito, ako ay magiging magandang loob, maganda ang aking pananaw. Wala na akong makikitang kapangitan, kahirapan, karamdaman sa aking paligid. Yung nangangailangan ng mahimalang hipon nyo, ako na ang hihipo sa ngalan mo, Jesus. Amen? Amen. Okay. Taas ang kamay niyo muli. This is my prayer. Napagpalain ng Diyos ang inyong mga kamay. Lahat na hihipuin nyo, kahit bato, magiging ginto. Yung may sakit,
gagaling. Yung bulsang walang laman, magkakalaman. Amen ba? Okay. Pagtapong ko sa inyo, ito ang isisigaw nyo, himala ito. Huwag yung sasarili ng himala, ha? Ibabahagi yung sa iba niyan. Yung lahat na gusto nyong makaranas ng kagandahang loob ng Diyos, sabihin nyo, find your partner. Hipuin nyo ang kamay niya. Hipuin nyo ang bahagi ng katawan niyang may karamdaman. At kayo na rin mismo, hipuin nyo yung bahagi ng katawan niyong may karamdaman. Amen ba? Kung ikaw ay hindi magkaanak, sabihin mo, anak, magbibilang na tayo ng araw. Sa kasyermang buwan, lalabas ka na. Ang pangalan mo ay Maria. Pag babae. Pag lalaki, anong pangalan? Mariano. Anong sisigaw nyo? God bless you. Richer every day.